sa Ginoo. So kita nga niya din nga buntag nagapasalamat sa kayo sa Ginoo sa tumang kinabuhi. You know, when we think of life, we think of our own selves. We think of our pains, also of our tribulations and other things. But when we think about heaven, pag-una-una tag langit, ang atong kasing-kasing mapuno sa kaayo sa Ginoo. Karon nga buntag mga igsoon sa Ginoo, magabasa kita please sa pahinas kasulatan nga makita nato dinhi sa Matthew chapter 17. Matthew 17. Ang atong scriptures nasa atong screen, so just follow me with your eyes please. Ingon ang Biblia. And after 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun. His clothes became white as light. And behold, there appeared to them Moses and Elijah talking with him. And Peter said to Jesus, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He was still speaking when, behold, a bright cloud overshadowed them. And a voice from the cloud said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, they fell on their faces and were terrified. But Jesus came and touched them, saying, Arise and have no fear. And when they lifted their eyes, they saw no one but Jesus only. Mga igsoon sa Ginoo mo, na itong ating ibasa kang buntag, mag-ampo sa kita. Let's pray. Amahan na mga langit nun, salamat sa mga kaayo. Ginoo, nakibalo kami. Nga usayang amo Ginoo pagkatunan sa mga pulong, wala sa among eksperyensya. Dili kami makakonect Ginoo sa among kaugalingon tungod kay lahi nga klase, lahi nga sphere, lahi nga level. Ginoo ang imo ginapakita sa iyong pulong. Unya Ginoo, wala kami dito pagkahitabo nini, pero Ginoo nakibalo kami. Nga gibutang nimo Ginoo kini nga insidente Ginoo para kami magtuon ini. Para kami Ginoo makahibalo sa mga pulong kung unsa dapat namong himuon. Busa Ginoo karon nga buntag tabangin kami, tudloi kami. Ibutang kaalam kanamo Ginoo nga magalantaw kami sa imong pulong ug kami magkahibalo Ginoo sa imong kahulugan niini nga maggamit namo Ginoo para Ginoo sa among pagkinabuhi Kristohanon. Ginoo, salamat yung karong nga buntag, ikaw mapanlang Ginoo kanamo. Unya kami nag-ampo nga ikaw magtabang Ginoo kanamo karong nga buntag. Kami nag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So magsuon sa Ginoo ang atong topic for this morning is a view of our future. Usa ka paglantaw na hanungod sa ato nga ugma. Mga igsoon sa Ginoo, kita nga mga Kristohanon usahay nakitay mga pagbati nga unta, makahibalo lang taon sa mitabo ugma. Di ba? Usay nagalantot sa Biblia, nahaon ako mabasa din kung sa may tabog parang baon ako sa akong himuon. Pero ingani, wala kay mabasa sa Biblia nga magasulti sa mo directly kung sa may tabog sa imo. Pero may iso sa Ginoo ingani, naay nasulat sa Biblia nga mga butang nga mahibawaan nato kung unsa ang atong ugma, kung unsa may tabo sa atong ugma, unya magahatag ka nato og atong pagkinabuhi para sa atong kaugalingon. So, tululang kabutang sa atong outline. Number 1 is that the inner circle. Number 2, the transfiguration. And number 3, the lasting reminder of the deity of Christ. So, tululang nakabuok ha? Inner circle, transfiguration, and then the lasting reminder of the deity of Christ. Now, mga igsoon sa Ginoo, number 1 is that ang inner circle ni Jesus Christ. Now, kayo mundo mo, nga sa una nga panahon, nga niya pa si Kristo, tanan nga sakit nga mag-abot sa iyang ayuhon. Iyang maayo. Gika sa bungol, sa butas, sa katsulti, sa piang, sa patay-patay, iya pag-iayo. Nabuhi niya. So, buting nun nga, every time maglakaw siya, ang mga tao nga nagauban sa ili lang gamay nga grupo. It is a multitude. One time, he fed 5,000 men, excluding women and children. 5,000 ka mga lalaki, way labot ang mga babae o mga bata. One time, he fed 4,000 men, excluding women and children. So, kanang dagko na mga grupo. Sa ato bitaw karon, makita natong daghan natong mga tao,
di man parehas kadako sa unang panahon kay Jesus. But look at this. Sa daghan nga mga tao nga nagsulod kay Kristo, naay mga tao nga gusto gid mag-uban kay Kristo bisa sa paingon. So, naay usa ka panahon nga nagpili sa 70 ka book, 70 iyang ipadala. Out of 70, napag-isay 12 nga gitawag nato mga disipulo o nga mga apostoles. Out of 12, napasay 3 nga matawag nato inner circle. Sirkulo niya nga sunod sa iyang kinabuhi. And so, mga igsoon sa Ginoo, what we can say is that Jesus was concerned for the many. Si Jesus naay gusto may tabo nga gusto himuon sa daghan nga mga katawhan, linibo. Pero naa siya mga concern para sa tag-usa ka tawo nga iya matandog. Gusto mag-aayos sa daghan nga mga tao, pero gusto magtandog sa katawo nga kinahanglan sa iya. So may igsoon sa Ginoo, dako nga butang nga ato makita dinha. Nga ang atong Dios day nay kabalaka para sa daghan nga mga tao. Nay kabalaka para sa mga tao nga sunod lang sa iya, kapaminaw sa iya. Pero nasa kabalaka sa imo. Nasa kabalaka sa ako. Dili tam hunahuna nga ang Ginoo walay kabalaka sa ako. Ang Ginoo nay kabalaka sa imo. And so, ang iyang inner circle, makita nato nga siya ang iyang inner circle, tulo lang ka mga tao. Let me just open this please. Tulo lang ka mga tao ang iyang inner circle. Ang iyang inner circle, moni, si Peter, si James, o si John. Tulo ka mga tao. Si Peter, nana sa igsoon. Pero wala niya makauban din eh. Si James o si John ay igsoon. So sila nga tulo, nabilong sa inner circle ni Jesus. Now, if you look into the Bible, you can read that many times, Jesus would teach them as the 12 disciples. But at the same time, He would teach the 3 men closely. So makita nato nga kana nga butang nga iya ginapahayag sa ato nga buntag. Ginapakita niya nga kita nga mga katawhan karon we are so blessed because He showed to them what we can know now. And so, muna yung tabo dayon, yung sa Biblia. Look at this. The next slide would say it this way. Undoubtedly, the purpose of the transfiguration of Christ into at least a part of His heavenly glory was so that the inner circle of His disciples could gain greater understanding of who Jesus was. Gamay na itong ano? Gamay. Sige lang. Ang ginasulti din sa Biblia, nga ang tuyo sa transfiguration is this, nga makita sa gamay nga mga tao kung unsa gyud ang iyang kahimtangan. Kung unsa gyud. Ang uban nga hunahuna nga si Kristo, Dios. Ang uban nga hunahuna si Kristo, matarong ug maayo. Ang uban nga hunahuna nga siya walay sala. Isakto tanan. Pero ang iya nga inner circle, nakita nila ang himaya sa Diyos kay Jesus. Dili tanan. Nakaibalo sila nga si Kristo na igahom. Nakaibalo sila nga si Kristo makahimo sa tanan na milagro. Pero wala na makita ang himaya sa Diyos kay Kristo. And so, what else? What can we read here? The disciples who only known Him in His human body had a greater realization of the deity of Christ. Ang mga disipulo nga nakaila sa iya, nakakita sa iya, nga makita nila sa iya kay kawalingon, nga si Kristo di ay di lang sa inhuman body, but a greater realization of the deity of Christ. Nga nauban nila, amigo nila, kauban nila, galakauban sa ila, magutumban sa ila. Makita nila nga si Kristo di ay usa ka Dios nga makita gid nila sa ilang kaugalingon. And so we have here the realization that they could not only comprehend it, that gave them a reassurance they needed after hearing the shocking news of His death. Mga iso sa Ginoo ang mga disipulo nakaibaluta kung sa sila. But look at this. Ang ato mibawan eh, kaning tulo ka mga tao nga naguban kay Kristo, mga tao ni nga pabor si Jesus sa ila. And so pasalamat sa ila ang inner circle ni Jesus. Now, suppose naay panahon nga kita tuwa dito. Suppose. Kita nga niya din karon nakauban kay Jesus. What do you think? Do you think that some of us
could be in the inner 12. Na kay sa ato nga mapili ni Kristo nga mahimo nga sa 12. Ambot, marag dili mo isang pili sa ako, bay? Marag dili ko yung makapasar. Pero, masig na. How about magpili sa ato nga ibutang niya sa tulo niya, sa inner circle niya? Marag di iyapag ko. Wala yung kamahimo. Pero kabalumon sa, ang naibawa nato kan kaning tulo nga gipili niya, si Peter, James, and John, mga tao nga iya gipili para mapahayag iya nga himaya. And so we have here kani nga pagtulo sa ato. And so that's the first one. The inner circle. Number two, transfiguration. Transfiguration. Now what happened was this. Sa transfiguration of Jesus, the word here, transfiguration, means it is a change of one level up to another level. Primero, ang makita nato nga si Kristo, tao nga tinuod. Tao nga tinuod. Ang transfiguration, nagbalhin sa iya, nga dili na sa tao, kundi nahimo siya nga mortal o immortal. Nga nahimo siya. So, ang ilang makita karon dayon nga, ang akong gatuhan nga master, ang akong gatuhan nga Diyos, di lamang sa tao, kundi nahimo siya nga usa ka Diyos nga mortal o immortal nga makita nato nga tuhan ako. And so, we have this kind of trust nga kita makasalig sa Diyos. Nga siya ding nagahatag ka nato nini nga mga butang. Na, upat ka butang dinhi. Number one. Number one. The transfigured presence. Look at this. Ingo sa Biblia, verse 2, chapter 17 of Matthew, verse 2. And was transfigured before them, and his face did shine as sun, and his raiment was white as the light. Face like the sun, face shine as the sun, and raiment as white as light. Ang iyang dagway nag-shine. Nga murag adlaw. Murag adlaw. Now, meaning, you can look straight to this face. Meaning, di ka makalantaw sa iyang dagway. Kay kung adlaw yung dagway, grabe mga nakasilaw. Ikadway mo din dayon, ang iya nga mga iyang ginasuot nga mga panapton, ingo pa din and his raiment was white as light. Ang iyang isuot nga panapton niya, puti nga gashine. And so, di na ito makita, ang gahom sa Diyos nga makita nato sa iya nga kimtangan. But look at this. Mark 9, verse 3. And his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them. Kanisya, the same incident, another author, si Mark, ngunya, and his clothes were radiant, intensely white, and no one on earth could bleach them. Ang iyang suot, grabe ka puti. Napiyod. Luke chapter 9, yung dinig. And as he was praying, the appearance of his face altered, and his clothing became dazzling white. So may sa Ginoo, ato makita nga ni. Si Kristo, pag transfigure niya, primero, ampo lang siya, taon-taon nakita nila nga ang iyang dagway na balhin. Ang iyang gasuoton ng mga silina, nagsiga. Wala ka kasunog, nagasiga pagkaputi. Ang iyang dagway nga murag kanang adlaw, nga di ka makalantaw siyang dagway. But look at this, yung sa pulong sa Ginoo, that's the way God is going to show to us His glory. Si Kristo na transfigured. Number two, not only transfigured figure, but look at this. Yung sa pulong sa Ginoo, verse 5, while he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud which said, This my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Na makita nato may isuon sa Ginoo, nga dinha di ay makita nato nga ang amahan uban dito sa ila. Dito ang amahan nagauban sa ila. Unya ang amahan nagsulti gikan ato magpanganod. Unya nagsulti siya sa usa ka pagsulti nga di siya makita. Adingon niya, This my well-beloved Son, in whom I am well pleased. Ye hear ye him.
Paminawan ninyo siya. Kaya ako ng anak nga hinigugma. Mga igsoon sa Ginoo, kapila kayo ita makabasa sa Biblia ni anak. One time, baptism sa Jordan. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Pila pa kamo ka lugar, di ba? But kani siya ka panahon, tulo, unya, ikatulo, ikaupat si Kristo nakadungog sa gisulti sa amahan. This is my well-beloved son, hear ye him. Paminawin ninyo. Paminawin ninyo. And so, makita na ito may igsoon sa Ginoo nga, di na nga panahon, at least duha sa Godhead. Duha sa mga tao sa pagka-Diyos nga nadna. Si Kristo, unya ang Diyos nga mahan, nagsulti. And so, makita na ito ang gahom sa Diyos. Nga nakapakita sa ato siyang kaayo, pinaagi ni ining transfiguration figure. Number three, it's not only that. Ingo pa sa pulong sa Ginoo, verse 3, behold, there appeared unto them Moses and Elias, talking with him. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, one for Moses, and one for Elias. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, nakita nila nga dito si Jesus nagatindog, tulo ka persona nagawa, duha ka persona nagawas. Number 1, si Moses. Number 2, si Elias or si Elijah. Now, kitsa pa ni si Moses. Di ba si Moses mauna ang sa balaod? He is the one who was with the law. Now, who was Elijah? He was a prophet. So, doon sa nakabot ka tao nga nag-uban, nga nagpakita kay Kristo. Now, sila nga duha, nga nag-uban dito, wala gisulat ang ila gisulti kay Jesus. Wala gisulat kung unsa gina nahimo, unsa gisulti nila kay Jesus, ang ila gistorya wa na sulat. Pero ingon sa Biblia, si Pedro, ingon niya, ambot no nga si Pedro nga na magkapaspas sa sulti yun. Usay, wala gawna-huna. Na? Kasi mga Pedro ni Sato. Wala yung Pedro ni Sato. Kanang paspas sa sulti, wala gawna-huna. Kanya makahuna-huna agad, sala man dito. Na ba? Na. Kung naana din sa ato, nana. So si Pedro, ingon din niya nga, Ginoo, maayo kanya bidinhi. May kanya bidinhi. Wa si Kristo sulting nga naman di siya, kay para nga makahimo tag tulo ka tabernacle. Isa sa imo, isa kay Moses, ug isa kay Elijah, kay Elias. Wow. Di ba? Ang gisulti ni Pedro, maayo, pero sa dako nga trabaho. Wala gitubag ni Jesus. And according to what we know, when Peter said that, they were covered with a cloud. They were covered with a cloud. And of course, the cloud did good to them. Mga igsoon sa Ginoo, naibawa nato, nga sila nga tulong, nga to dito, wa nila makita si Jesus niya nga panahon. Kay, na-cover sila sa cloud, o niya nagsulti ang Diyos nga amahan. But number 4 goes this way. When they opened up their eyes, verse 8, when they lifted up their eyes, they saw no man save Jesus. Ang panganod nag-abot. Kitabunan sila. Nadunggan lang sulti sa Diyos nga amahan. Di na makita ang napalibot tungkol sa panganod. Nagsulti sila ng Ginoo, salamat ka niya dinhi kay parang ang pagkatindog ng templo o tabernacle. Ang Diyos wala tubag sa ila. Unya, nawala to ang panganod. Nawala. Pagkawala sa panganod, ingon sa Biblia, when they opened up their eyes, they saw Jesus only. They saw Jesus only. Mga igsoon sa Ginoo, do we know that the transfiguration is not a symbolism of Jesus, but it is His presence that made the thing so special. Dito makasulti nga, maayo ito nga panahon kay na mga disipulo. No, it's not. It was so special, not because of the disciples. It is so special not because of Moses and Elijah. It was so special because of the presence of Jesus Christ. When they opened their eyes, they saw Jesus only. Mga igsoon sa Ginoo, mo ito pangayoon sa Diyos. Usahay kita nag-aampo sa Ginoo, nag-isulti ta Ginoo, tabang. Ginoo, bantay. Ginoo, tubaga. Ginoo, ihatag. Daghang taga pangayoon. But you know what?
there's always one message that we must always remember. That even if you ask a lot of things, if Jesus is not there, that has no meaning. Bisa kung sa panagto pakayo sa Ginoo kung wala ang Diyos na, wala si Diyos na, walay kahulugan ang atong kapangayoon sa Diyos. So, kita dapat makahibalo nga ang importante sa atong kahimuon, dili nga kita nagapangayo, dili nga kita nga nagaampo, dili nga kita nagahimo sa mga butang, nga kita nagatawag sa ngalan, kundi mahibaw-an nato nga makita nato na nga project, pag ginaabutang, naa si Jesus. Na. E sa mga gusto nga Ginoo, ingon sa Biblia, pagbukas lang mga mata, ang ilan nakita, Jesus only. Jesus only. Salamat sa Ginoo. Diba? Kaya kita nakaibalo ng atong kaimtangan na butang sa Jesus lamang. And so, ato makita din hinga siya, nagahatag na ang butang sa ato. Unya nagahatag sa pag-ampo nato nga mahimo kita nga iyang mga alagad. And so the last thing here, the number 3, is that the lasting reminder of the deity of Christ. Mga isong sa Ginoo, nakaibalo ba ta nga ang mga disipulo wala na limot nga itong bukid o nga itong naputang? Do we know that the disciples never forget the happened of the day in the mountain? And no doubt, this was intended. Wala is na limot. Silang tulo. Ang makita nato nga din sila, tulo sila, si John, Peter, and James, wala sila limot nga naghihimo sa Ginoo sa ila. Now, why do you think that they never forget it? Why? For me, was na nalimot kay nakita nila ang gahom sa Diyos nga ilang nakita sa ilang kugalingong mga mata. Kung isulti lang sa ila, magsulti basta nga, di man tinuod, wa man natamo. Kung ilang isulti nga, nakita na mo dito. Ang uban nga magasulti, di mo to. Pero sila nga tulo, nga nakita ginilang gahom sa Diyos, nga nagtrabaho dito, nakibalos lang ang gahom sa Diyos, nagapadayon, nag-aalagad sila ni anak. Well, sometimes, kita nga mga Kristiyano na kanong panahon, di nato makita ang kaayos sa Ginoo sa tumang kinabuhi. Sometimes kita, nagalabay lang sa itong atubangan ng mga kaayos sa Ginoo sa ato. Nag-aagi ta sa mga kaayos sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, nga wa taga huna-huna kung sa itong himuon. You know what? Let's always remember the goodness of God. Let's always remember, don't you ever forget that your God is good. Don't you ever forget. Magatugan mi sa PDRC, ang number 1 sultan ni Judy Dayan, God is good all the time. So, muna isulti niya, God is good all the time. Pero mayon na ng mga priso dito nga, ako ko naon, why is it that they can say God is good when they are in prison? Well, kabalo mo nga no? Tungod kay ang ilang kaimtangan, lisod namang yun. Kundi pa maayo ang Ginoo sa ila, magunsa man sila. Kung ang Diyos di magtabang sila, magunsa man sila. Di ba? So, ako nagatuo nga sila, nabutang din ha, nga ang Diyos nagahatag siyang kaayo ug sa iyang mga butang sa ilang mga kinabuhi. But look at this. They always remember what happened that day. They never forget that. And then, there's no doubt that was intended to be. So, talang tulo. And so, let me just read to you 2 verses here, please. One was written by John. And ingon din sa John chapter 1 verse 14. Ingon din, we have seen His glory, the glory of the one and only. We have seen His glory, the glory of the one and only. Nakita na mo ang gahom sa Ginoo. Nakita na mo ang presensya sa Ginoo. Siya lang yun. Siya lang yun. Second, si Peter. 2 Peter 1:16-18. Ingon din Peter, we did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and the coming of our Lord Jesus Christ. But we were eyewitnesses of His majesty. For He received honor and glory from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory saying, this is my Son whom I love. With Him I am well pleased. We ourselves heard His voice that came from heaven when we were with Him at the sacred mountain. Mga isong sa Ginoo,
Kana nga mga butang, gisulti nila, dili malimtan, dili malubong, dili mahuman ang ilang ipagsulti. But you know what? Makita nato mga iso sa Ginoo nga kani nga mga butang, kay balo mo, wala nagabalhin o kinabuhi nato. Ang kaluwasan nato, dili nga nakakita ng transfiguration. Dili. Ang transfiguration, pagpakita sa gahom sa Diyos, nga makita nato ang atong ugma. Nga makita nato ang atong kinabuhi ugma, pinaagi sa ipakita niya. Transfiguration is at the time that we will say, Lord, show us so that we can see your glory someday. No, it's not. Transfiguration is just an example what will happen to us someday. And so, pasalamatan itong Ginoo ni Ana. Kaya nakaibalo kita nga siya nagahatag sa ato ug iyang mga panalangin. And so, what happened here are things that are really mindful of us. What happened here are really things that we could walk and live for His glory. And so, may sa Ginoo ako nagatuo bitaw, nga usay nagkalimot lang kita. Ang atong ginapangita permi, gahom sa Dios nga magtandog sa ato. Gahom sa Dios nga magpahilak sa ato. Gahom sa Dios nga magsulti sa ato. Pero ato ng limtan nga gani, ang Diyos na to nga nagatabang sa ato, usay nagasulti sa ato, pinagi sa imong silingan. Pinagi sa imong kauban din na. Unya usay kita, kasuko, pangsultian ta. Diba? Ayaw mangisod sa Ginoo. Kung masultian ka, una-unaan lang. Ay lang kasuko. Because sometimes what God is doing to us, that He tells us of our wrongdoings because through another member of the church or another person, unya kita, di masuko niya na. So kita naghanakibalo sa kaayo sa Ginoo sa ato. And so we praise God for His goodness to us. And we know that as we go on serving Him, God is going to be a blessing to all of us. Nayusa ka song sheets. Ang title niya, it is a cantata, an Easter cantata. Ang iyang title, The Last Commission. It's an old cantata. Nadunggan ako ni high school pa lang ko, dinis na sulit sa una. It's an old one. But what I really like about that cantata is at the back of the page. Katapusan nga ka page, na isa dito ka page na naigisulat. Usa ka very interesting gisulat. Ingo sa gisulat niya dito, niya, one day, I was sitting down. Si Pedro. Peter, was sitting down. And then, I look at the sky, I close my eyes, and I slept. And then, I dreamed. Sumamata na ako, nagladaw sa taas, nagsamata. Unya tulog ko, unya ako nagdamgo. Ingon din niya, sa akong damgo, nakita na ako dito ang mga disipulong nga uban. Tuwa dito si Pedro. Tuwa dito siya nga. Nakita ako kulingon tuwa dito. Naglakaw. Unya, tuwa naglakaw-lakaw. Nakita na ako dito si Matthew. Naglakaw-lakaw po. Naguban may. Nakita na ako dito si John. Lakaw-lakaw po. Unya, isin ko sila, Brad, asa mo gikan? Ingon si Matthew, gikan ko sa mo lugar dito. Sa mo lugar dito. Yang ano sa makakaroon siya nga, nagkuan-kuan ka ng, kuan mong good. Si Matthew, kaya di ba, pamansya, publikan ka ng tax collector? Yan, kaya balo ka. Ang ako kay moon karon, naga-part-time ko, kolekta og taxes. Kaya para mga makasulti ko sa uban nga, bisag na bayar ng tax, nakimay lang yung Ginoo. Ingana di ay. So, samtang ko na siya nga nagawali sa puno sa Ginoo, inasulti na nga, nagka-collect og taxes. Ingana di ay. Taod-taod, niabot to si ang uban pang disipulo. Ingon sa usa, ako Brad, kanang, nag-ato ko dito ka sa lugar, unya ka ko kay, ako mo trade kay baligya man kanang mga ganaghimo bitaw sa kanang leather nga kwan nga mga tents. Ang ako kay muon, nga samtang gawali ko, kapag himo ko, unya gidabaligya nako, para nga na sideline ba? Di ay. Sige sila istorya. Siguro mga 5 na sila nagabot. Pag-abot kay Pedro, siya nga, ikaw, Brad, sumang kasi nga, ako, nagkuhan ako, pangisda ko, kay parang nga na, ako pamilya na makaon. Sometimes nag-istorya, na nag-abot nga usa, na nag-abot sa kadisipulo. Ingon sa usa kadisipulo, Brad, nag-usaman mo? Ingon niya ka-istorya, may sa amo mga kinabuhi.
Ha? Istorya mo. Unya, nadumduman ninyo kung unsa gihimo sa Ginoo sa ato. Dumduman ninyo. Unya, ano man dai Brad siya? Nainumdum mo nga gitawag tayo Jesus nga magwali siyang pulong nga walay lipod-lipod. Nakadumdum mo nga gitawag tayo niya magwali sa pulong sa Ginoo nga walay dagta, walay balik-balik. Nakadumdum mo gitawag sa Ginoo nga kanang ipadlatan niya nga bisag wa tay kwarta, tabangan ta niya. Nakadumdum mo na. Ingon lang nga, Brad, maulaw mo sa imo. Diyan bitaw. Nakadumdum mo na wala. Ingon dahil si Matthew kuno siya, Brad, excuse ako ha. Excuse ako kung magawas ako kay dito speakers na ako yung evangelistic campaign. Si Peter, siya, excuse ako Brad, kaya na ako dito, trabaho dito na ako, may musta dito. Taon-taon, nangawala na sila. Ingon dahil niya, and I walked up. Nakamata siya. Nakamata siya. Ingon niya, oh, what a dream. Oh, what a dream. But what if they quit? O sa kapit na, no? Damgo raman to. Pero sa inantabo, no? Kung natinuod ba, nga nag-surrender sila. Nga nais na magwali sa pulong sa Ginoo. Kaya nahadlok sila maghimo sa mga butang para sa Ginoo. You know what? Kita nga mga Kristohanong karon nga panahon, dagat ang trabaho nga dapat humanon. Dagat ang trabaho nga dapat himuon. Busa kita nga dinhi, naglantaw itong mabuntag ng transfiguration. And then we know that God has given us something for us to live. Something for us to digest. Something for us to grasp. Mga igsoon sa Ginoo, kita, kung nato magatubang sa Ginoo, unsa to mahimo sa iya. And so, we have here the outline again, the transfiguration, the inner circle, the transfiguration, and then the eternal lasting reminder of the deity of Christ. I don't know with you, pero nga akong susulti ani, hinawat pa, madumduman nato ni. Ha? Dili, adlaw-adlaw madumduman, padumduman nato itong Ginoo, na nagasaysay sa ato, sa iyang kaayo, sa tumang kinabuhi. Hinawat pa nga kita, maghimos mga butang, nga madayag sa daghan, kakita dahi mga anak sa Diyos. Sige, mag-ampo kita mag-iso sa Ginoo. Let's pray. Amahan na mo nga langit nun, salamat sa mga kaayo. O Diyos, wala kami kinakinalang Ginoo sa taas ka panahon. Ang among kinalang Ginoo, iyong pagtabang Ginoo sa among nga makasabot kami. Nga among makita, among madakop, amo Ginoo mabati sa mga dugan Ginoo imong pulong. Ginoo si Pedro, si John o si James. Ginoo mga gituton-an nimo Ginoo. Nakaibalo ka Ginoo sa mga kasing-kasing. Nakabalo ka Ginoo sa mga una-una. Nakabalo ka Ginoo sa imo Ginoo nga mga butang ginhatag Ginoo kanila. Lord God, I pray that you're going to bless us as well, Lord. Help us. Lord, help us. Tabangin kami Ginoo ni sa Bethel Baptist Church. Nga kami nga tangan din ni Ginoo magtubong among gugma Ginoo para ganimo kanimo. Nga magtubong amo Ginoo ang gusto Ginoo nga mahimo para Ginoo kanimo. Nga mahimo kami Ginoo nga may example sa uban. Nga dili Ginoo mawala ang amo Ginoo makinabuhi kundi mahimo kami nga example og model Ginoo kanila. Ginoo nakibalo kami nga dili sayon. Pero o Dios, kay dili sayon dapat himuon. Kapangay kami sa paghimo sa mga butang Ginoo para sa imong himaya. Nga kami Ginoo makita sa kalibutan, makita sa mga igsuon na, makita sa mga lungsod, makita sa mga komunidad o Dios, nga kami nag-alagad Ginoo kanimo. Tabangay kami Ginoo, ibutang ka namo Ginoo paglantaw, paghimo sa mga butang Ginoo nga maghimay sa mga ngalan. Tabangay kami Ginoo, nga ang among mga pamilya maisa. Tabangay kami Ginoo nga kami mga asawa Ginoo isa. Tabangay kami Ginoo nga ang mga anak Ginoo madala na simbahan para Ginoo matudlo sa pulong sa Dios. Tabahay kami Ginoo nga simbahan Ginoo nga mahimo namo ang pinakamaayo nga trabaho namo Ginoo para Ginoo kanimo. Unya tabahay kami Ginoo nga maghimo ni mga butang para sa imong himaya. O Dios, salamat kayon sa imong kaayo Ginoo kanamo. Kami nagasalig nga karong adlaw ang imong padalangin nagabay Ginoo kanamo. Nagampo kami sa mahal nga ngalan ni Jesus. Amen.